kababayan na tanong ang ating Vice President kung handa na ba siyang palitan si Ngiwi. Aba, ang tanong ay talagang ready na baga. Ready na baga sa responsibilidad ang ating Vice President. Yun naman ang kanyang mandato. Ano? Kung ano man ang mangyari kay Ngiwi Jr. ay si VP Sara ang nakaabang para huwag gumewang-gewang ang Pilipinas. Yun. Yung mga galit na galit dyan at ayaw na pumalit si VP Sara or mag-take over, ay wala kayong magagawa. Eh di paltan nyo ang saligang bata. Kaya nga may vice president, kahit sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas, sabi ng kakilala natin, di ba? Kahit sa classroom, kahit sa anumang organization, laging may vice president. Laging merong secretary as alter ego. Kaya may ganyan, di ba? May rule of succession or whatever that is. Kung wala yung vice president, may magte-take over na secretary, at least sa mga organization na mas maliit. Sa atin pong gobyerno, kung mawawala ang presidente, may magte-take over na vice president. Kung mawawala sila, may senate president na pamimilian, 'di ba? Line of succession nga, 'di ba? At meron ding house speaker na pwedeng maging option kung wala pa yung ibang pwedeng humalili. Anong hinihimotok ng mga poke ng ina? Ang isasagot nyo lang sa mga ayaw na si VP Sara ang pumalit, baliin nyo ang batas. Batas yan eh. At hindi ordinaryong batas. Saligang batas. Pinakamataas na batas na umiiral sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kung ayaw yung sumunod, lumayas kayo. At magpalit kayo ng citizenship. Yun yung ibara nyo agad sa mga ayaw kay VP Sara. Nasa konstitusyon eh. Ang papalit sa Pangulo, kung ano't ano man ang mangyari, mabangag, mabarog ang ulo, maging imbalido, mabagbag ang eroplano, matigok at kung anik-anik pa or mag-resign or bumaba, ang Vice President. Ang hahalili. So ano ang hinihimutok nila? Ay di lamukusin nyo ang konstitusyon. Ang saligang batas, punitin nyo lahat na gawin nyo, magpatambling-tambling kayo. Kung kaya nyong baguhin ang saligang batas na yan. No? Anong hinihimutok? Natanong ngayon si VP Sara, ready ka na bang pumalit? Bakit? Napipinto na ba ang pagpalit? Ma-overdose na baga? Madidepress na baga at maghihikog na baga ang adiktador? Ganun ba yon? Anyway, pakinggan po muna natin ang balita mga kababayan, no? Or ang news patungkol dito sa isinagawang fun run nga mga kababayan sa Davao City. At ulitin ko lang bago pala natin i-play yung video or pakinggan ay nung nakaraang mga rallies nitong even on September 21st, di ba? 3 days rally yon. Or I think isa lang yung sa Luneta noong September 21st. And then ngayong November 16 hanggang 18, may mga rallies everywhere, no? Pagtitipon, ganyan. At may mga nangumbida sa ating Vice President. Unfortunately, hindi niya nadaluhan. Yung Iglesia ni Cristo, after 2 days, mukhang nasabotahin ni Manggar, I don't know, parang nag-worry siguro yung Iglesia na baka yung ikatlong araw nila mas matindi yung mga magiging pashabog. Or baka umakyat na si VP Sara, so kinut short na lang yung rally ng INC, which is favorable sa kanila mga kababayan dahil nga po magastos, milyones, baka nga billions pa ang kailangan. Alalahanin nyo, pamasahe, pagkain, right? Portalet, ganyan, bayad sa yung yung permit, no? And yung sound system, logistics and all that, rental ng mga Airbnbs, hotel accommodations and whatnot, kailangan ng mga miyembro, malaki po talaga ang gastos sa ganyang mga pagtitipon, or sa ganyang mga kilos protesta. Hindi millions, baka nga billions talaga mga tatkuya. So, hindi nadaluhan ni VP Sara yung mga nakaraang rallies, maraming nangumbida. So may fun run kanina sa Davao City sa Coastal Road nila. Sumama ang ating Vice President dahil nga tagaroon din lang naman siya at wala naman siyang napagbigyan sa mga nakaraang mga rallies. And syempre itong mga media kung gusto nilang hindi sila langawin at mawala ng relevance, di kapanayamin na nila ang Vice President at nandun din lang naman, push nga pala, alam nyo na yan, ang mga alputera hindi nakalapit kanina. Akala ko ba most trusted yung mga alputera na yan at mga double agents? Ba't hindi sila nakadikit kay VP Sara kanina? Baka may imbiyar na naman sila, lakas ko mga asar, ba?
O, pakinggan muna natin ang ating Vice President sa kanyang interview kanina kung ready na ba ganyang palitan si Ngiwi Jr. At tapos natanong pa rin patungkol sa sa hair follicle test. So, Ngiwi Jr., nagsasalita ang Vice President. Anong masasabi mo dito? Ha, pakisupalpal si VP Sara. Kinukulit ka magpa-hair follicle kang yawa ka. Ha, nuknukan ka ng suplado, isnabero, antipatiko, demonyo, yawa, salot, inutil, lahat na ng negative adjective, ibira-bira nyo na sa yawa na yung buisit na yan na matigas ang mukha, bagang gawang makapal ang mukha, balat kalabaw, balat elepante, balat buwaya, lahat, ubusin nyo na ang lahat ng description mga ate at kuya sa matigas ang mukha na si Ngiwi Jr. Pakinggan muna natin ang Vice President. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi raw dapat humindi si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong dapat siyang magpa-drug test. Yan ay para patunayan daw ni PBBM na may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Wait lang, sandali Ganda ni VP at una-una sa ako kung tubagon ko na or dili kay magkagubot na tubagon? Pilipinas. Sasagutin pala? Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Batid ko na nagda-drug siya. Kasabog niya yun. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Kailangan i-please ni Ivy ang crowd. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. dito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021 pa raw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Paulit-ulit, uulit-ulitin natin. Tiklet, tigas ang mukha. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Ha? Matagal Maingay na lang po daw tayo, itong mga naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis. Malinis. At ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Yan ang hindi ko muna Hindi mo patalsik. Magkakagulo tayo niyan. Una nang pinabulaan na ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Wala pang sagot dyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Okay. So, alam nyo na, alibadbaran ako kay Antikler, hindi ako makaget over. Ang presidente daw ay malinis. Sinong ginainto nyo? Mga ating nakapagpa-drug test na raw si Ngiwi noong 2022 ay pagkatagal-tagal na noon. 23, 24, 25. So what? 3 years nang mahigit. Baka 2021 pa nga yung nagpa-drug test eh. Dahil nung filing of candidacy na para sa 2022 elections ay 2021. 'Di ba? Na-issue agad noon na may tumatakbong
nyo, Dick. So, lagpas 3 taon na yun, malay namin kung hindi na gumagamit ngayon kasi may nakita akong proof ngayong araw lang, mga ating, palala ng palala ang ngiwi ni Marcos Jr. Tabinging-tabingi ang mukha. Isa yun sa manifestations na may bisyo. Lockjaw, bruxism, tuyot, dumudugo ang gums. Okay? Tapos nababanggit pa yung microdosing. So siguro, no, para hindi masyado sigurong malulong or maaning-aning, microdosing ang ginagawa. Pag kailangan ng confidence, magma-microdose, pa konti-konti. Di ba yung pinagmamalaki nila, kaya daw nilang i-microdose ang anis, ang polvoron? Sino mo may sabi nun? Was it Aimee? Doon din yata sa rally ng INC. Ngayon mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, handa na ba ang Vice President na paltan si Ngiwi? Ito na ang pinag-uusapan, palitan na. Nga pala sumagot dito yung Palasyo ha. Ano bang sinabi? Parang sinisisi na, bakit si Duterte noon parang pinressure daw eh. Ang sabi ni Clarita Taratara ni Auntie Claire, the Vice President Sara Duterte seemed to forget that a sitting president cannot be ordered to take a drug test. Inuutusan ba niya ang kanyang ama na magpa-drug test? Nakalimutan ba niya ang sagot ng spokesperson noon, si Harry Roque ba ito? Na hindi pwedeng utusan ang Pangulo na magpa-drug test. Ating Auntie Claire, si President Duterte noon ay yung kanyang paggamit ng fentanyl was prescribed by a doctor. Ang akusasyon ngayon at ang proof na gumagamit yan, mismong kapatid ang nagsabi, reliable source. Alam daw ng kanilang pamilya na nagdodroga si Ngiwi. So, dahil ito ay usapin na nakakatakot at delikado, dahil baka mamaya kung adik nga ang namumuno saan dadalhin ang Pilipinas, mahirap bang magpa-drug test? Si Kong Pulong nagpa-drug test na naman kanina. No? Sabi makakalbo, mapupoknat na ro si Kong Pulong, nakailang pa-drug test na si Kong. Hinahamon din ni Kong Pulong. Di ba? So kung sinasabi nila na si VP Sara ay may aning-aning, kasi dati ganun yung narrative nila, may aning-aning, sabi nga ni VP Sara, psychiatric test ako, magpa-drug test sila. Hindi ko makagat sa drug test. Bakit ayaw magpa-drug test? Ano sabi ni Chavit Singson? Kaya ayaw magpa-drug test ay guilty. Tama ba? By comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.